Tama sir, bali may iniwan sa ating Honda Click na 125. Iniwan ito kagabi. At ang gusto ng may-ari, video ko para makita kung ano yung sira ng motor niya. Tapos kung anong pisa or yung pisang ikakabit natin, kung original ba, aftermarket, ganun. Kaya malaking pabor sa atin yung mga sir. Para at least transparent tayo dun sa may-ari ng motor. Kilometer 45,971 pa lang yung kanyang kilometer, pero ang pinaka-concern ng may-ari nito mga sir, kapag umaakyat daw siya sa sa Antipolo or kapag may angkas na mabigat, mausok, kulay puti yung kanyang tambutso. Pero kung patag lang daw yung kanyang daan ay wala naman daw usok. Kaya tingnan natin, nakita ko muna. Yan, bibiritin ko siya bali malamig pa yung makina niya. Okay, bali may kunting usok, di ko lang alam kung kita sa video. Tapos iba yung amoy ng tambutso niya, parang nasusunog na langis. Hindi siya kita kasi hindi pa masyadong mainit. Pero yung concern niya ay mausok kapag mainit na yung makina at may backride, tapos paangat sila sa sa matirik na daan, sobra daw lakas ng usok. 45,971 lang yung kanyang kilometer. Kaya ang nakikita kong problema niyan, maaring piston ring nag loss compression ng konti, valve seal nag loss compression ng konti, at nakadepende yan kung anong langis ang ginagamit. Yan yung mga madalas, kahit na mababa yung kanyang kilometer, kung ang langis nyo naman na ginagamit ay hindi maganda, may posibilidad talaga na ganyan yung mangyayari. Kaya dun sa may-ari nito, sinabi ko naman na kung ano yung sira ng motor, yun lang yung papalitan natin. Pero kung makita ko nung nakakalas na yung makina, syempre i-offer ko sa inyo kako na kailangan, o isasuggest ko pala na kailangan palitan na, kasi binuksan lang din naman na, kaysa naman na paulit-ulit tayo sa pag-repair ng makina. Kaya isa na lang ako. Ang magagastos naman nito mga sir, parts and labor, 6.5 yung magagastos nito. Pero bago ko naman din itong palitan yung kanyang block set, i-check ko muna yung kanyang sigunyal kung mayroong bang alog or wala. Kasi kung may alog yung sigunyal, yung pagkukulit natin ng block, useless po yun mga sir. Kasi nga magagasgasan din uli kaagad yung bagong block kapag once na hindi kayo nagpalit ng sigunyal. Kaya yun muna yung una kong gagawin, at ito ibubuksan ko na rin to para isang kalasan. Sa pisa naman nito, hindi naman tayo mahirap makahanap nito dahil common na yung 125. Halos ang daming gumagamit ng click. Okay, doon naman tayo sa pangkilit, tapos tanggalin ko muna ito. Ito nga sa tanggal ko na yung cover dito, throttle body, tapos tanggal ko na rin yung radiator. Susunod ko yung cover. Sa part ng panggilid naman, natanggal ko na rin, na-check ko na rin yung kanyang sigunyal, at na-confirm ko na wala namang problema. Alas ka dyan. Na-confirm ko na walang problema. Kaya itatap overhaul lang natin to. Magpapalit tayo ng block saka valve seal, pero nakadepende pa rin yan. Kailangan pa natin check yan mabuti, kasi umuusok na kasi itong mga sir pag mainit, at pag paahon mainit tayo umuusok. Kaya tatanggalin ko muna to. Yan, tumasang tanggal ko na yung cover dito. Sa pagtatap o borehole, sa pagtatanggal nito, napaka-importante meron kayong ginagamit na ganyan para maikalang. Tanggalin nyo to, tapos mamaya ipatong nyo dito yan para bumaba yung gulong. Itong makina naman ay umangat para matanggal nyo to nang hindi tatama dito. Kasi kung hindi nyo gagawin yun, hindi nyo po yan matatap o borehole ng or hindi nyo mahuhugot to. Tapos tanggalin nyo yung tambutso, tanggalin nyo yung thermos, itong water pump, tapos yung water comb joint. Yan, 8 yung size nito. Tapos sa water pump, 3 naman yung kanyang tornilyo na Gis. Yan.
Tapos tingnan nyo, dapat hindi kayo magkamali uli sa pagbalik nito. Dapat pare-pares lang. Napaka-importante, tinatabi nyo yan. Pero kung kabisado nyo na yan, kahit magkahalo-halo na yan, walang problema. At sa pagtanggal naman nito, tsaka dito, susungkitin natin ang flat screw yan. Gaganyanin natin. Isa sa baba, isa sa taas. Ayan. Pag lumuwag lang konti na yan, sungkitin nyo rin dito. Tapos, siyempre, alalayan nyo ng kamay nyo nang itulak ng ganon. Huwag nyo pipirsan yung kagad para hindi mabalik. Kasi nababali ito dito mga sir. Ayan. Gamit tayo ng dalawang flat screw. Ginagawa ko ganyan. Minsan, may mga time kasi dito mga sir na sobrang hirap tanggalin. Yung talagang mapuputol. Ayan. Pero ang diskarte, ganyan. Dahan-dahan nyo lang, huwag nyo madaliin. Importante matanggal nyo ng maayos para hindi mapagastos o hindi kayo mapagastos ng pambili ng water pump dahil may kamahalan din ito mga sir. Yan. Pansin nyo, konti-konti na siyang lumalabas. Kapag konti nang lumalabas na yan, sinasabay ko rin dito. Yan. Kahit hindi ko nahawakan dito dahil kontrolado ko naman. Ayan. Pero pag hindi nyo kontrolado mga sir, hawakan nyo dito. Sabay tulak na paabante. Yan. Yan. Tanggal ko na yan. Tapos alalayan nyo ulit ito hanggang sa lumabas. Yan. Kasi kung hindi nyo tatanggalin to, hindi nyo rin matatanggal yung cylinder head dahil itong kanyang sprocket cam chain ay mayroon pang tornilyo. Yan. Hindi naman kailangan sobrang pwersado. Kung alam nyo naman na madali lang, huwag nyo naman masyadong pwersahin. Pero kung alam nyo matigas, doon siya pwersahin. Yan. Tapos may hose yan sa ilalim. I-clamp nyo yan para matanggal nyo. Tapos allen wrench na 4 dito. Saka ito. At meron din gist dito para matanggal nyo. Pati ito, tanggalin nyo rin to. Yan, tatanggalin nyo rin to. Para hindi kayo mahirapan maghugot. Ayan, tanggal ko na yung water pump. Tanggal ko na rin yung ignition coil dito. Kasama yung bracket para hindi tayo mahirapan. Saka itong sprocket cam, gagarin nyo lang siya. Tutulak nyo. Kailangan hindi yan makapasok dito para hindi mahirap. At siyempre hanginan nyo dito sa part na to. Ngayon tatanggalin natin yung cylinder head. Yan, ganyan yung ginagawa ko mga sir. Unti-unti yan lalabas. Huwag kayo magsusungkit dito ha, kasi may sira yung cylinder head natin. Yan. Pag alam nyo kumalas na, ayan, tatanggal nyo na siya. Importante yung dowel pin mga sir. Kailangan andyan pa rin yan. Kailangan hindi malaglag sa ilalim para hindi kayo maghahanap. Yan. Tapos tanggalin nyo na to. Kailangan meron kayong lagayan. Hindi siya overheat to mga sir ha. Makikita naman sa ano niya, sa block. Kasi nyo rito. Yan. Hindi yan overheat. Makikita nyo na pagka overheat yan, nangingitim dito sa gitna dito. Yan yung mga overheat. Ito yung mga unang-unang yung tatanggalin. Tapos i-safekeeping nyo kagad para hindi maputol. Tapos atake nyo na to. Ayan. Ayan, tanggalan na natin. Tapos yung dowel pin na yan, nalaglag. Yan, napaka-importante. Dapat chinecheck yung mabuti. Yan, kasi papangit na yung unit natin kapag once na kulang ng dowel pin. Madideform yung block sa kahid. Yung piston na yan, tatanggalin din yan. Kinis pa sa loob kaso umuusok. Ang usok niya kulay puti. Kung itim, overgas. Yan, sa pag-check naman natin nitong block na to, ang madalas na ginagawa ko dyan, sinasulat ko siya ng ganyan. Mararamdaman ko naman yan kung mayroong siyang bukol gano'n. Yan. Yan meron. Kasi useless na naman din sir. Mura lang naman to. Kaysa naman na titipirin pa natin. Madudubli lang tayo sa gastos sa sa pagkalas. Mura lang naman to. Huwag nyo titipirin. At least matagal na naman yung itatagal niya. Valve seal yan. Palit yan. Ang ganda naman yung sunog niya. Kaso mausok lang talaga. Pausin nyo rito. Tapos i-repacing yan. Mamaya pakita ko sa inyo kung may tama yung valvula, kung may tama yung rotor arm, gano'n. Pakita ko sa inyo mamaya after natin itong kalas-kalas. Yan, makinis din yung kanyang panggilid. Okay, update ko yan mamaya. Tagalin ko muna ito.
Ito na mga sir, nalinisan ko na rin yung ano. Goods naman yung kanyang valve guide, valvula, goods naman. Pero yung valve seal, kailangan magpalit. At ito, na-replacing ko na rin to. Ito na rin yung mga piece natin gagamitin mga sir. Valve seal, dalawang gasket, kasama yung piston pin, hindi ko lang ano, naipakita sa inyo. Piston ring, saka yung sa karton na yan, yan yung po yung kanyang block. Yan, kakabitan muna natin yung kanyang block. Dito sa kanyang, dito. Pero mauna muna yung piston na install natin. Kaya mga sir, binuksan ko na yung pisa natin. Lahat naman ng kilabit ko rito sa makina na to, sa motor na to mga sir, ay lahat original. Kasi ayaw ko din naman totally magkabit ng aftermarket. Dahil ayaw ko rin magkaroon ng back job mga sir. Kunti lang naman yung diferensya sa aftermarket. Kung sa aftermarket pakakabili kayo ng 1.5 isang set, ito naman ay 3 plus ganun, isang set, depende yan sa store na pagbibilan ninyo. Okay, tanggalin ko mga ito, tapos kakabit ko yung mga ano nya, mga hose, tornilyo. Yan, ito na yung bagong block natin mga sir. Yan, original ito mga sir. Hose, yan, kabit ko na rin. Tornilyo rito, yan, nakakabit na rin. Mamaya na lang yun nandito, yung ignition coil. Tapos lalagyan ko ng langis, dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan. Lagyan natin dyan, maglalagay tayo ng langis sa piston sa dyan. Yan, susunod naman ang gagawin ko ng mga sir, mag-install ako ng valve seal. Tinanggal ko na rin yung luma rito, at ito yung ilalagay kong valve seal na bago. Yan, original din to mga sir. Yan, lalagyan ko na dito, tapos lalagyan ko ng ano, lagyan nyo ng langis para pampadulas at hindi mabigla yung valve seal natin, kasi madaling masira yan. Yan, dapat makinis na makinis yan. Okay, lagay ko muna yung valve seal. Lagay ko muna ito dito, tapos susunod ko yung valvula. Ayan, ito yung bago natin valve seal. Yan, na-install ko na. Isusunod ko dyan yung valvula. Yan, valvula, nilinisan ko rin yan. At lagyan nyo rin siya ng langis mga sir para pampadulas. Kahit sausaw nyo lang. Hindi naman kayo magkakamali dito sa paglalagay ng valvula dahil magkaiba. Nakikita nyo, malaki yung butas, intake yung part na yan. Tapos ito, maliit, exhaust dito na yan. Yan, pati yan sa loob, kininis ko yan. Okay, lagay ko na to para may lagay ko na rin yung valve spring. Yan, lagay ko na yung valvula. Valve spring naman yung sunod ko lagay. Ito yung valve spring natin mga sir. Kung mapapansin nyo rito, ito medyo magkakalapit, dito magkakalayo. Ilalim nyo yan. Yan. O di kaya kung makakalimutin kayo, gawin nyo na lang, segregate nyo na lang dyan. Pagkatanggal nyo, tabi nyo siya ng ganyan, at yung hindi matutumba para hindi kayo magkamali. Pero kung kabisado nyo na yan, yan, sisili lang sa inyo yan. Yan, lagay ko na yung valve spring saka yung valve lock, kaya napaka-importanting meron kayo nito. Oh. Yan, kanya. Mura lang naman to sa Shopee. Susunod ko yung camshaft, tapos rocker arm. Okay, yan, nalagay ko na yung camshaft. Mamaya lalagyan ko naman langis yan. Yung tornilyo, pinaka-lock ng camshaft, huwag nyo na kalimutan to mga sir para hindi pumitaw. So ito yung rocker arm. Sa rocker arm naman mga sir, huwag nyong pagbali-balik ta rin to. Mayroon naman tong palatandaan pag ay sa intake yan dito. Kung alam niyo yung intake, papunta po yan sa throttle body. At itong isa naman nakalagay dyan, ibig sabihin exhaust, papunta po yan sa tambutso. Ganyan. Tapos lagyan nyo ng langis dito para pampadulas. Tapos ko na yung cylinder head mga sir, tapos sasarpa ko na siya. Pinaka-importante, may timing nyo yung sprocket cam to magneto. Makikita nyo naman din yung piston nasa ibabaw. Diyan, marami na rin ako naging video ng ganyan kung paano ako nag-top dead. Tapos valve clearance 10 saka 24 pa rin. Kaya lalagay ko muna ito mga sir. Tapos pakita ko na lang sa inyo yung top dead ko dito. Dito ako nagbabasa sa top dead. Pero pag nilagay ko yung sprocket cam, mismong ito, yung pinaka yan, yung compute ko niyan. Hindi ko lang maipakita kasi nga ano. Ay nasa kasi masikip. Tapos magneto. May timing mark din doon.
Meron naman ako naging video nito yung nakakalas yung makina na paano yung top din niya. Ganoon din pa rin yan. Okay, ito na. Kulang na nito throttle body. Ayan, kabit na rin yung ano, yung ating ignition coil. Valve clearance, sukatan mo na. Sukatan mo pa rin. 10 saka 24. Tapos cover, tapos water pump, radiator, mahal na itong paanda rin na. Yan, nagpatayo lang is greasing oil ang ginamit natin, tapos Preston na coolant ang gamit natin. At automatic kapag na-crash tayo, da-diagnose yan. Yan, tinalian ko to dahil ano, para hindi bumagsak dahil nakatungtong to sa kahoy. Ayan, ha? Okay, diagnose natin. Ayan, bayaran na natin yung upuan niya kasi goods na. Siset na lang natin para makapag-change siya ng 500 to 1,000 km. Kasi under brake end pa to. Sige, rotis mo sa labas. Yung mga pisang pinagpalitan mo, kukunin ko pa. I-prepare mo yung mga pinagpalitan. Ito yung mga pinagpalitan natin. Yan, sa mga magtatanong ha kung magkano yung singilan namin dyan, 6.5 mga sir, kasama yung pisa, langis, coolant, saka yung black sheet. Okay na, goods na yun.